For today's video, samahan nyo kami sa Batangas Adventure. Alright, let's go with Team Ardan. Okay, balikan natin ang aming Batangas Adventure na to, which was last Holy Thursday, no? And syempre kasama natin ang napaka-solid na Team Ardan. Shout out sa inyo, paring Eric and Maring Darren. At ayun na nga, no? Uunahin namin sa adventure na to ay syempre, ika nga ay it's always good to start with a nice breakfast. At saan pa nga ba kundi sa famous na Kuya Oliver's Gotohan and Bulaluhan. At ito ay located at Sitio 6, Barangay Mabalanoy, San Juan, Batangas. Bali, ilalagay ko na lang din sa comment section ang FB link nila para ma-browse nyo din, ano? Since purely adventure itong gagawin namin, since walang nakakabisado sa amin, magre-rely lang kami kay Waze. At ayon sa kanya, from Quezon City, nasa 3 hours ang biyahe namin for about 135 kilometers. So binagtas namin ang EDSA route to Alabang via service road. Since madaling araw ang biyahe, kaya smooth naman. Maliban nga lang sa onting build up sa service road since masikip. Ingat lang mga kamatis, guys, kasi delikado ang service road, especially sa mga counterflow. At mga 15 to 20 minutes pa, nag-stop over kami kasi umulan. And then, for almost 2 hours mahigit na biyahe, no, we decided to take a break along sa Petron. Hindi ko lang matandaan exactly kung saan lugar. Kasi, na, sa 2 hours na biyahe, medyo nakaramdam na kami ng ngawit. At syempre, medyo masakit sa puwet. So, stop over muna tayo for a quick break. Sa puwet? Oo. Ay ka lang? Ay ka lang? Ha? Ako rin eh. Yung kape mo, hindi mo kayo po. $57 pa? 57 kilometers pa. Okay, take off na ulit tayo. At ayun na nga, sabay sa paglabas ng haring araw, bumagal na yung usad namin dahil medyo nagta-traffic na. Alam ko ito ay along Santo Tomas, Batangas na eh. Pero after ng build up na ito, kita nyo, nahihirapan na tayo sumingit-singit. Eh, medyo mabigat ang dala natin dahil kargado tayo ng mga gamit para sa adventure na to. Medyo hindi nalalayo sa Metro Manila traffic yung naranasan natin itong along the way na to. And then after somewhere along Chao, mabilis na. At ayun na nga, at nakarating na rin tayo ng San Juan, Batangas. Welcome to Oliver's Gotohan and Bulaluhan. Tour muna tayo. Yan ang kanilang bungad, no? And then ito, hugasan nila. And then pagpasok mo ganyan, basta sa bandang likod kami. And then ito, mga kainan nila.
Siguro mga 4 to 5 tables na andyan. Puro mga long tables yan kasi nga for sharing. And then doon sa bandang labas may dalawa. And then kaya may mga tatlong long tables din going to dun sa pinaka counter nila. Siya nga pala sila Oliver nagtitinda rin sila ng mga pasalubong tulad niyan. And then ito dyan sineserve yung mga orders. Tulad niyan yung mga sample ng mga dinosaurs. Then tawag doon dinosaur bulalo. And then ito rin yung mga piniprepare, and sa bandang dulo andun niluluto yung mga karne nila at saka mga sabaw. Hindi namin makausap si Kuya Oliver kasi busy siya dahil konti lang daw sila. Ayan ang sample ng dinosaur bulalo ay goto. Ay kanilang menu. And then nang dumating na nga ang superstar ng mesa, ito na in-order namin. So nasa 1,000 plus siya ang price niya. Pero guys, sulit na sulit ito. Sobrang laki nung part na binigay ng bandang ribs. Ang dami na talagang karne. Ayan. Makikita nyo naman, bukod dyan sa rib part na karne, halo-halo din yung naandun sa ibaba niyan. Halo-halo mga laman loob, tuwalya, tapos balat. Wow! Halo-halo siya, mga laman loob. Then kita nyo naman ang para sa sausawan. Napaka-generous nila magbigay ng kalamansi at sili. At ayan na nga, pinagpipiestahan na ng pictorial ang dinosaur bulalo ni Kuya Oliver. Makikita nyo ngayon kung ano yung pinagtitripan namin. Ayan na, naging resulta. Oh, guys, at that time kasi medyo humupa na kasi medyo wala na gaano, nakaalis na maraming tao. Doon kami banda sa dulo nakapagparada na kasi bawal parada sa harap mismo ng store kasi masasagi ng mga dumadaang mga trucks. And bandang likod nito ng tindahan ni Kuya Oliver, kung gusto mo yosi, makikita nyo may farm. And then ito nga pala yung CR nila sa bandang likod, katabi ng hugasan. And then may extra pang 2 long tables sa dulo kasi nakapwesto kami sa alfresco part nila di sa likod. So ayan na, tapos na kami nga kumain yan, kaya kumuha ko ng toothpick. And then ayan ang natira sa in-order namin kasi sobrang dami nung bulalo. Dahil tig-isang kanin lang kami, halos kalahati pa yung natira. So tama-tama dahil medyo may pupuntahan pa kami, we decided na i-take out na lang para mamaya kakainin ulit namin. So after mag-breakfast, take off na for the next location. So hanggang dito na lang muna siguro, no? Salamat, and abangan nyo yung next na part sa adventure na to.